Magandang araw. Ako nga po pala ulit si Susie. Nagbabalik upang ibahagi sa inyo ang huling yugto ng naging karanasan ko noong minsan akong nahumaling sa paggamit ng isang nauusong dating app. Kumusta ang mga bata? Tanong ng asawa ko habang nakaharap sa kanya ang kamera mula sa hindi kalayuan. Kasalukuyan na naman kasi siyang nag-aayos ng sasakyan, kung kaya hindi nito magawang makapag-focus sa usapan naming dalawa. 3 araw na rin nagpapasaway sa akin ang unit na tumahal. Kung bakit ba naman kasi sobrang tagal dumating, nang mabago nang mapalitan na. Wala akong imik dahil pansin ko ang inis ng mister ko habang nagsasalita. Hindi ko tuloy mapigilan ang huwag makonsensya. Dahil habang pagod at stress ang aking asawa sa trabaho, ay wala akong ibang ginawa kagabi kung hindi lumandi sa dating app at makipag-usap sa kung sino-sinong lalaki. Sorry mahala, kung may maitutulong lang sana ako sa'yo, sabi ko. Ibinaling naman ito ang paningin sa screen, habang hindi pa rin binibitawan ang hawak na bakal. Bakit parang wala ka sa mood? May problema ba, mahal? Subukan ko man kasing itago sa kanya ang namumuong luha sa aking mata. Ngunit nagawa niya pa rin yung makita. Wala naman, mahal. Naawa lang ako sa'yo. Alam mo namang ayaw na ayaw kong naghihirapan ka ng ganyan. Bahagya kaming nagkatitigan sa screen ni Brandon. Hanggang sa bigla na lamang may ideyang pumasok sa isipan ko. Gusto mo bang maghanap na lang muna tayo ng katulong, mahal? Mahina ang boses kong sambit. Malalaki na rin naman ang mga bata eh. Kahit atinsundo na lang ang gawin sa kanila ng kasambahay natin. At konting linis ulit hanggang sa makauwi ako. Siguro naman, may tatanggap pa rin sa akin sa trabaho. Dahil may sapat na experience naman ako at maayos na qualification. May halong lambing ang boses ko habang sinasabi sa kanya ang aking suhestyon. Dito ka nalang magtrabaho, Brandon. Magtutulungan tayong dalawa. Sabi ko at saka napangiti na lamang. Kung ipon naman sa bangkong pag-uusapan, siguro'y sapat na rin ang naitabi natin para sa pag-aaral ng mga bata. May extra pa tayong magagamit para sa hindi inaasahang mga gastusin. Ano sa tingin mo? Hindi ko inalis ang tingin dito. Habang masuyo akong naghihintay ng magiging sagot niya. Hindi ko man sabihin. Ngunit alam kong ramdam niyang umaasa akong makatanggap ng positibong tugon mula dito. Ilang segundo din akong naghintay. Hanggang sa makatanggap ako ng isang malinaw na ayoko mula sa aking asawa. Hindi pwede. Sa bahay ka lang, kasama ng mga bata. Dagdag pa nito na sabi. Nang mga oras na yun ay umaasa kung maiintindihan nito ang side ko. Ngunit naramdaman ko na lamang ang galit niya habang isa-isang sinasabi sa akin ang maaaring mangyari oras na ginawa namin ang gusto ko. Ipapaasikaso mo sa ibang mga anak natin. Paano kung saktan sila ng katulong mo habang wala tayong dalawa o pabayaan habang nasa eskwelahan? May magagawa ba yung pera mo kapag may nangyaring masama sa mga bata? Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili habang iniintindi ang mga hinaing ng aking asawa sa kadahilan ng ayoko sanang makipagtalo sa kanya. Pero habang tumatagal ay pansin kong may parte ng pagkatao kong nainsulto mula sa mga salitang binitawan nito. Magkano lang naman ang sasahurin mo sa isang buwan? 15,000? Minsan mas mababa pa dahil sa dami ng mga kinakaltas. Tapos gusto mong magbayad ng katulong. Sa puntong yun, ayokong sumagot sa kanya. Dahil oras na ginawa ko yun, ay alam kong lalo lamang lalaki ang gulo. Wala rin namang mangyayari dahil sarado ang isip nito sa mga suhestyon o solusyong naiisip kong gawin. Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi na mainit ang ulo mo. Iyon na lamang ang nasabi ko sa kanya tsaka mabilis na pinatay ang tawag. Alam kong nakatingin siya sa screen ng mga oras na yun. At halata naman sa ekspresyon ng mukha ko ang pinaghalong inis
at disappointment dito. Naiintindihan ko naman na bilang padre de pamilya ay gusto nitong siya lamang ang naghahanap buhay habang nasa bahay lang ako para asikasuhin at alalayan ang mga anak namin sa lahat ng oras. Ni minsan naman ay wala siyang narinig na reklamo mula sa akin. Sadyang nakaramdam lamang ako ng awa sa kanya kanina. Dala ng matinding sama ng loob, ay sinubukan kong matulog na lamang sa pagbabakasakaling mawawala din agad ang bigat ng nararamdaman ko. Pero inabot na lamang ako ng 1 oras, ay wala akong ibang ginawa kung hindi gumulong at tumihaya sa higaan. Hindi ako makatulog kahit anong gawin kong subok, kaya malamang sa malamang na trigger na naman ng stress ang aking insomnia. Sinubukan kong mag-isip ng paraan. Nagtimpla ako ng gatas, pero habang nasa kamay ko ang tasa, ay napalingon na lamang ako nang marinig ang mga magkakasunod na notification mula sa aking cellphone. Lihim akong napangiti at bigla ring napailing nang makitang nagmula yun sa dating app. Hindi pwede. Pagpipigil ko sa aking sarili dahil kanina lamang ay napagtanto kong mali ang lahat ng yun. Pero ngayon, parang may kung anong bumubulong sa aking muling buksan yun. Wala naman sigurong masama. Lilibangin ko na lang ulit ang sarili ko, pampawala ng stress kumbaga. Sinubukan kong maghanap agad ng makakapares at hindi naman ako nito binigo. Masaya akong nakipag-usap sa Amerikanong may pangalang Austin. Hanggang sa huli ay minabuti ko ring tapusin ang usapan nang magpakita na ito ng motibo. Hinayaan kong tulungan ako ng dating app na makalimutan ang tensyong hatid ng usapan naming dalawa ng aking asawa. Hanggang sa nabigla na lamang ako nang lumitaw ang isang hindi inaasahang tao sa chat screen. Mabuti naman at hindi mo ko in-unmatch, madam. Imbis na tanggapin ang imbitasyon ng nakamatch ko, ay mas pinili kong sagutin ang mensahe mula kay Edward. Paano mo ko nahanap? Hindi naman ikaw ang nakaparehas ko, di ba? Agad itong sumagot. Nakalimutan mong alisin yung account ko, kaya hindi nawala yung convo nating dalawa. Hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi nito. Kaya habang nag-iisip, ay siya naman akong nabigla sa sumunod niyang chat. O baka naman nag-enjoy ka talagang kausap ako kagabi, kaya sinadya mong huwag burahin ang pangalan ko, ma'am. Imbis na mainis, ay napangiti na lamang ako sa sinabi niya. Siguro, sabi ko para sakyan ang trip nito. Hinintay ko ang magiging tugon nito, pero napansin kong medyo marami yata ang tinitipan niyang mensahe. Tagal naman ang reply, sabi ko. Hindi ba nabanggit mong malapit lang kayo sa BGC? May lalakarin akong importante sa Makati bukas. Baka gusto mong sabay na tayong kumain ng lunch. Sagot ko lahat, kahit hanggang merienda pa. Ganun na lamang kabilis na nagbago ang mood ko dahil sa sinabi nito sa chat. Saglit akong natulala sa aking kinahihigaan. Gustuin ko mang pumayag sa alok nito, pero hindi naman ako dalaga para gawin yun. Sorry, Ed. Hanggang sa dating app lang ang pagkakaibigang maibibigay ko sa'yo dahil pamilyado akong tao. Pansin kong hindi siya agad nakapag-reply. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo. Ayoko kasing maputol ang masayang usapan natin nung nakaraang gabi. Matapos kong nakita na nabasa niya ang chat ko, ay inasahan kong mawawala na rin na parang bula si Edward. Oo, nakakalungkot mang isipin, pero alam kong tama ang ginawa kong sabihin na sa kanya ang totoo. Wala namang mali siya. Kakain lang naman tayong dalawa sa labas. Friendly date lang. Nagawa ko ng maihatid ang mga bata sa eskwelahan. Ay wala pa ring ibang tumatakbo sa isipan ko kung hindi ang huling mensaheng natanggap ko mula kay Ed. Gusto ng lalaking nakilala ko sa dating app na magkita kaming dalawa, habang pansin ko namang ayaw pa rin akong makausap ng aking asawa dahil lamang sa ginusto kong matulungan to. Habang nakaupo sa bench ay mas lalo ko lamang naramdaman ang pinaghalong tampo at sama ng loob sa mister ko.
Bakit parang ako pa yung nagmukhang masama ngayon? Ako na walang ibang ginawa kung hindi mahalin at asikasuhin ang pamilyang magkasama naming tinaguyod sa hirap at ginhawa. Ang dami kong sinakripisyo para lamang mapagbigyan ng kagustuhan nito makapagtrabaho sa ibang bansa. Iniwan ko ang dati kong trabaho. Kinalimutan ang aking sarili dahil hinayaan kong sa kanila umikot ang mundo ko. Habang naglalakad papunta sa napag-usapan naming lugar ni Edward, ay ramdam ko rin ang unti-unting pagbigat ng mga yapak ko. Wala nang atrasan, friendly date lang naman eh. Paulit-ulit kong bulong sa aking sarili habang nakatayo malapit sa isang kilalang restaurant. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa aking cellphone. Matapos matanggap ang chat nitong hindi daw siya pwedeng magkamali na ako ang babaeng nakikita niya. Maliban sa picture na gamit namin sa dating app, ay hindi naman ako nagkulang na sabihin sa kanyang kulay ng damit at gamit kong bag. Maging ang suot kong sandals ay sinabi ko rin sa kanya hanggang sa paraan ng pagkakatali ko sa aking buhok. Ganon din naman siya sa akin. Kung kaya kanina pa ako patingin-tingin sa lalaking panay ang sulyap sa akin mula sa malayo. Hindi ko alam pero para bang kinakabahan ako sa paraan ng pagsulyap nito. Kahit sabing mukha naman siyang disente at malinis manamit. Hi beautiful. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nang marinig ang unang pagbating na tanggap mula sa binatang nakilala ko lamang sa isang dating app. Edward nga pala madam. Gustuin ko mang tanggapin ang kanyang kamay. Ngunit natulala na lamang ako habang nakatingin sa kanya. Edward nga ba talaga o Eduardo? Bulong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan to. Ayoko manghusgahan ang lalaking nasa harapan ko. Ngunit isa-isang bumabalik sa aking alaala ang mga impormasyong nabasa ko sa dating app. Ang picture na ginamit niya habang kausap ako, edad nito, maging ang mga kwento niya sa akin. Hindi ko maiwasang huwag yung ikumpara sa lalaking nasa harapan ko ngayon na kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 40 pataas na. Oo, inaamin kong malaki ang pagkakahawig nilang dalawa. Parang siya pa rin naman ang nasa litrato. Pero mas matanda ito ng mahigit 10 taon. Pero maputi siya. Halatang may kaya at talaga namang malakas ang apil. Nagulat ba kita? Tanong nito na nagpabalik sa akin sa realidad. Sorry, alam kong madidisappoint ka kapag nakita mo ko. Kaya naisipan kong bumawi sa'yo sa panlilibre ng masasarap na mapagkain dito. Matamis siyang ngumiti sa akin. Tsaka bumaling sa fine dining restaurant na nasa aming likuran. Pero kung gusto mong huwag nang tumuloy, handa naman akong irespeto ang desisyon mo, ma'am. Nang mga sandaling yun, ay para bang bumalik sa aking alaala nung sinabi ko sa kanyang pamilyado akong tao, pero hindi pa rin nagbago ang paningin nito sa akin. Okay lang, kakain lang naman tayong dalawa, di ba sir? Sir? Pag-ulit niya. Halos mapahalakak siya ng malakas sa sinabi ko. Kaya lihim akong napangiti. Sabihin man kasing di hamak na may edad ang lalaking kasama ko ngayon, ay masasabi kong siya nga talaga si Edward. Dahil maliban sa masayahin, ay masyado ring mababaw ang kaligayahan nito. So, tara ma'am. Anya na may halong pagbibiro. Hindi nalalayo ang kwentuhan naming dalawa sa personal at dating app. Talaga namang natuwa ako sa takbo ng usapan naming dalawa ni Ed. Pwede ring tawagin natin bilang Sir Eduardo, isang negosyante na tulad ko ay naghahanap din ng libangan sa pamamagitan ng dating app na aksidente niya namang na-install. Sinabi nito sa akin ang tunay na dahilan kung bakit picture nito noong pagkabinata ang ginamit niya. Kung kaya't inamin ko rin sa kanyang edited lamang ang picture na ginamit ko. Kahit sabing ako pa rin naman yun, kung makinis at may makeup lamang na nakalagay sa aking muka. Akala ko kapag naubos namin ang mga pagkain, ay matatapos na rin ang usapan naming dalawa. Ngunit nagkamali ako.
Pakiramdam ko ay mas lalo lamang lumalim ang koneksyon namin sa isa't isa at para bang nagawang pawiin ang presensya nito ang mga hinanakit at sama ng loob ko. Nagpatuloy ang friendly date naming dalawa ni Edward hanggang sa tuluyan naming sinubukan ang isang pagkakamaling alam kong habang buhay kong pagsisisihan. Nagsimula sa biruan hanggang sa di ko na namalayang unti-unting naging seryoso ang mga salitang binibitawan naming dalawa. Oo, pumayag ako na makatabi niya ako sa kama ng magdamag. Pumayag akong dalhin niya ako sa isang hotel kung saan para kaming uhaw na uhaw sa bawat halik at haplos namin para sa isa't isa. Hindi ko alam kung nakailang beses kong binukas ang mga binti ko para sa kanya. Pero ang masasabi ko ay walang kapantay ang husay na pinamalas niya ng gabing yun. Halos mabaliw ako. Halos mapakapit ako sa matipuno niyang braso dahil sa malakas na pag-uga ng kama. At kitang-kita ko ang buong sarili ko sa salamin. Walang suot at tanging kwentas lang na regalo ng mister ko ang natira sa katawan ko. Napagmasdan ko kung paano ako pinagsawaan ng lalaking hindi ko naman asawa, ngunit nagbigay aliw sa akin sa panahong nangungulila ko at binabalot ng kalungkutan. Ayokong sabihin na dala lamang yun ang mga biruan at landian naming dalawa dahil higit pa roon ang nag-udyot sa akin. Para bang ng mga oras na yun ay nakalimutan ko ang tunay kong pagkatao at mas pinili kong pangatawanan ang peking imaheng nagawa ko sa piling ng lalaking noon ko lang nakilala. Ilang minuto matapos kong makauwi sa aming tahanan, ay minabuti kong i-check muli ang aking cellphone. Doon ay tuluyang bumuhos ang mga luha ko nang mabasa ang mensahe mula sa aking asawa. Mahal, pasensya ka na kung nagpadala na naman ako sa init ng ulo at marami akong nasabing masasakit sa iyo. Hayaan mo at magsisikap ako para makauwi na ako sa inyo ng mga anak natin. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako sa dapat nating gawin. Pero kanina, na-realize kong tama ka. Mas mabuti nga kung magtutulungan na lang tayong dalawa para sa kinabukasan ng mga bata. Subukan na lang muna nating magnegosyo, mahal. Kahit mag-umpisa muna tayo sa isang simpleng sari-sari store at bikasan. Alam kong masama ang loob mo sa akin, kaya sana'y mapatawad mo ko. Gusto ko lang talagang makasama kayo ng mga anak natin dahil walang araw na hindi ko hiniling na dumating ang araw na hindi ko na kailangang malayo sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. 3 taon na rin ang nakalipas. Magmula nang magawa ko ang pagkakamaling hanggang ngayon ay lihim kong pinagsisisihan. Kailanman ay hindi ko sinisi ang dating app sa nangyari dahil ako mismo ang gumawa ng maling desisyon. Naging marupok ako at makasarili hanggang sa tuluyan akong nagkasala sa aking pamilya. Hindi ko man nagawang sabihin sa aking asawa ang nangyari dahil sa takot na masira ang pamilyang mayroon ako ngayon, ay paulit-ulit naman akong humihingi ng tawad sa may taas. Paulit-ulit at walang kapaguran kong hinihiling na sana'y bigyan ako nito ng mas marami pang pagkakataon upang makabawi sa aking pamilya. Sabihin bang imposibleng maitama ko ang mga nangyari, ay handa kong gawin ang lahat, huwag lamang silang mawala sa akin. Kadalasan ay nagpapadala tayo sa ating mga emosyon, kung kaya't nakakagawa tayo ng mga maling desisyong labis nating pagsisisihan sa huli. Sabi nga nila, hindi madaling piliin palagi ang tama. Pero sa tulong ng dasal at takot sa Diyos, ay may magagawa o magagawa nating tahakin ang tamang landas para sa ikabubuti. Hindi lamang ng ating buhay, kung hindi na rin para sa kinabukasan ng ating pamilya. Muli, ako nga pala si Susie.